So, when was the last time you had your blood examination? Kung ang sagot ninyo is, matagal na, Dok. Dok, nung na-admit ako, nung nagkasakit ako nun, na blood test ako. So, kailan kayo nagkaroon ng regular blood test just to check your health? So, kung ang sagot ninyo ay matagal na, or Dok, hindi madalas, bihira, this video is for you. Kasi at age 40, marami na nangyayari sa metabolism natin. Marami ng mga reaksyon na nangyayari. Kaya tumataas na yung mga tinatawag nating non-communicable diseases. Atong NCD, ito yung hypertension, diabetes. So, lahat po yan nagkakaroon ng epekto sa ating katawan. So, ang video na ito, panoorin ninyo para malaman ninyo ang 7 blood test na kailangan ninyo pag 40 years old na kayo. So, Dr. J, internist and cardiologist. Sa TikTok, hanapin ninyo TikDoc. Sa YouTube, The J. Bison's Channel. Marami tayong videos. Hanapin ninyo kung ano yung maiisip ninyo na topic. Meron si Dr. J niyan. So, balik tayo. 40 years old, 7 tests na kailangan ninyo. So, pag edad 40, ang mga blood test na yan ay hindi na yan optional. Survival tools na ang tawag natin dyan. Kailangan kasi pag nag-40 ka, umabot ka ng 50, 60, 70, 80, 90. Hindi pwedeng 40, pwede ng 50. Marami ng sakit, di ba? Pag nag-60 ka, labas-pasok na sa ospital. Ayaw natin mangyari sa yan. Kaya, kailangan malaman natin ng 7 blood test na kailangan mo pagdating ng age 40. Kasi, 1 out of 4 sa mga Pilipino nagkakaroon ng hindi magandang outcome nang hindi nakikita ng doktor. Kasi hindi rin natetest. Kaya very important yung topic natin ngayon. Kaya panoorin ninyo hanggang sa dulo ng video na ito. Number 1 ay ang blood sugar or basically fasting blood sugar. So pag sinabing fasting blood sugar, ito yung sugar ninyo sa dugo kapag kayo ay nag-fasting ng 8 hours. So pagkuha sa umaga, yan ang fasting blood sugar. Ano ang normal value? Less than 100. Kapag 126 na yan, pasok na yan sa linya ng diabetes. Pag 2 beses inulit yan, ganun pa rin, malilabel ka na diabetes. Pero kung ito'y umabot ng 180 hanggang 200 na isang kuha, diabetes na. Kaya ang target natin, less than 100 na fasting blood sugar. Second, lipid profile. So pag sinabing lipid profile, hindi lang siya total cholesterol. Kasama na dyan ang total cholesterol, LDL, HDL, triglycerides. So makikita natin yung bad at good cholesterol levels. Kasi kung anong sabi ng doktor sa inyo 5 years ago, iba na po ang targets natin ngayon pagdating sa number ng cholesterol ninyo. So meron na tayong tinitingnan kung high risk ka o very high risk o kung low risk. Iba ang target natin na bad cholesterol. Ang laging question, Dok, saan ba dyan ang bad cholesterol? Yung LDL o HDL? Pag bad cholesterol, LDL. Ang aking dyan, palatandaan, lechon de leche, LDL. So yan po yung bad cholesterol, iba na ang target. So kailangan ma-check siya. Kasabay na siyang kinukuha ng fasting blood sugar ninyo. So isang kuha lang yan sa laboratory. Ang next ay blood pressure check. So hindi siya sa dugo, kundi blood pressure. So, marami naman tayong patient na nag-check ng blood pressure. Yun nga lang, ay hindi na matanggap kung ano yung kung ano yung nilalabas dun sa digital screen, di ba? Pag digital BP kasi, Dok, ayoko na yan. Sira ang digital BP ko kasi laging mataas ang BP ko. Kaya ang ginagawa ko, pinapadala ko yung digital BP nila, kino-compare ko dun sa manual blood pressure ko para na-check ko na sabihin, tama po yung digital BP ninyo. Huwag na po kayong magagalit, no? Tama yan, hindi yan sira, hindi yan mahina ang battery. Okay?
So in that way, na-educate natin yung patient. Ang normal BP, syempre, less than 140/90. Pag 140/90, hypertension na yun. Ang target natin, ang optimum blood pressure, 120/80. The lower the BP, tulad sa sprint trial, mas maganda ang cardiovascular protection. Kaya ang tanong na iba, Doc, yung mga elderly nating pasyente, Doc, may edad na kasi ako. So sabi sa akin, ang 160 normal ko na yan. Doc, yung 170, wala naman akong nararamdaman. So normal sa akin yan. So hindi po ganon yung mindset. Okay? Ibahin po natin. Doon po tayo sa numero, hindi tayo sa edad, hindi tayo kung may nararamdaman ko o wala, kundi ang normal na BP, 120/80, yan ang optimum blood pressure. Okay? Ang next, CBC. Complete blood count. O, kasabay na rin yan ng pagkuha ng cholesterol mo at sugar sa CBC. Ano po makita sa CBC? Sa CBC, yung red blood, yung white blood, platelet. So, nakikita natin dyan kung may anemia na yung patient. Kasi alam nyo ba na pag mataas ang creatinine mo, sira na yung kidney mo. Yung nagkakaroon ka na rin ng anemia, mababa ang hemoglobin. So, nako-correlate natin yan. At the same time, nakikita natin yung hematocrit kung malapot yung dugo mo. Yung mga dehydrated, diabetic, mataas ang hematocrit niyan. At yung platelet count, tinitingnan din natin yan. Tsaka white blood count, kung mataas ba yung panlaban mo sa infeksyon o mababa. Kung may infeksyon ka, tataas ang WBC mo. So nakikita po natin yung buong picture ng blood count ninyo. Next na blood test ay creatinine at BUN. So alam nyo, ang creatinine, measurement siya ng kidney function. So pag mataas ang creatinine, meron tayong estimated glomerular filtration rate. Nalalaman natin dyan kung mahina na ang function ng kidneys mo o hindi pa. So meron yan base sa edad, base sa weight. So importante ang creatinine. Kasi alam nyo ba na ang Pilipino pala ay isa sa mataas na incidence ng may chronic kidney disease. Marami rin na nagda-dialysis. Kaya ayaw natin yan. Kaya pag edad 40, pa-check na agad ng blood kit para nalalaman natin kung may problema na ba tayo sa kidney. Okay? Next is SGPT or liver function test. So ito yung SGPT, SGOT. So saan naman yan? Sa atay po yan. Alam nyo ba na isa rin ang Pilipinas sa meron tinatawag na fatty liver disease. Hindi lang alcoholic liver, kundi non-alcoholic fatty liver disease. So kapag ganyan, namamaga ang liver. Pagka ganyan, pwedeng tumaas ang SGPT. Okay? At marami rin ang umiinom ng alak. Kaya pag nag-overdrinking, tumataas ang SGPT. At meron na rin tayong mga Hepa B at Hepa C sa Pilipinas. Pag mataas ang SGPT, chine-check din natin kung may hepatitis ang pasyente. So, importante po yung SGPT para malaman natin yung status naman nung liver ninyo, yung atay. So, yung CREA, yung kidney, yung SGPT, yung liver. At ang pang-pito, last but not the least, uric acid. So, 46% ng Pilipino ay carrier ng genes na pang-uric acid. So, talaga namang suki ang mga Pilipino, no? So, carrier tayo ng gene na nagpapataas ng uric acid. Kaya marami sa atin ang may gouty arthritis. So, yung gouty arthritis, napakasakit na klase ng arthritis related sa mataas na uric acid. Kaya, importante nalalaman natin ang uric acid levels. Kasi hindi lang rayuma siya. Pwede rin may uric acid stone. Pag yan nangyari, masisira din ang kidney eventually. Kaya ganun ka-importante ang uric acid at the age of 40 na tetest na siya. So how much ba yan, Doc? Baka naman mahal yan. Hindi naman po. Kasi hindi pa haabot ng ano yan, hindi pa abot ng around
1,800 pesos yung lahat ng test na yan. At may add-on pa. Yung sa Kamarin nga po ay may 1.5 package na may lipid profile, may SGPT na, may CBC, may urinalysis, may FBS. So makikita na ninyo siya. Dadagdagan na lang natin ng uric acid. Kompleto na ang test. Malalaman na natin kung ano ang medical condition na pwede nating agapan sa edad na 40 and above. So I hope marami na naman kayong nakuha sa ating video. Paki-share, paki-subscribe sa channel para lalo tayong mas madaming matulungan. So again, kung may tanong medical o may nararamdaman, tanong bayan, what to do, Dr. J.